we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Nawa partner, kagabi. Nako, diyanig ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Oo. Magbibigay tayo ng update mamaya, partner. Mamaya ay makakasama rin natin for live interview ang officer in charge ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 1 para talakayin ang mga serbisyo at proteksyon ng ating mga modern heroes, ang mga OFW. Magandang usapan yan, partner. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, dalawang babaeng magkapatid mula sa Calayan Islands ang nasugatan matapos magiba ang pader ng kanilang bahay nang yanigin ng 6.4 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon pasado alas 7 kagabi. Ligtas naman ang magkapatid na agad nilapatan ng paunang lunas. Ayon sa FIVOC, sumentro ang lindol 26 kilometers northwest ng Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman din ang intensity 4 sa Apari at Gonzaga sa Cagayan, maging sa Lawag City at Sinait, Ilocos Sur. Intensity 3 naman sa Peñablanca, Cagayan at Vigan City sa Ilocos Sur. Intensity 2 sa Ilagan, Isabela at Intensity 1 sa Kasiguran, Aurora, Candon City, Narvacan at Tagudin sa Ilocos Sur. Inaalam pa kung may naitalang karagdagang pinsala ang lindol. Nagsasagawa ng mahigpit na surveillance at monitoring ang BIR sa mga online seller na hindi pa nakakapagparehistro. Maaaring magmulta o makasuhan ang sinumang online seller na mahuhuling hindi pa rehistrado. Ayon sa BIR, kapag nagbigay sila ng final notice sa isang negosyante at bigo pa rin makapagparehistro, mapipilitan silang sampahan ng kaso. Paraan daw ito ng ahensya na gawing legal o lehitimo ang mga nag-ooperate na negosyo online. Dumating na sa Dagupan City ang karagdagang ballot boxes na gagamitin sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Dahil sa dami ng dumagdag na bilang ng botante, dinagdagan din ang ballot boxes na gagamitin sa eleksyon. Ngayong linggo lang, naipasakamay na sa City Treasurer's Office ang mga ballot boxes. Kabuang 386 na ballot boxes ang gagamitin sa BSKE 2023 sa Dagupan City. Mahigit isang buwan bagong araw ng eleksyon, dumating na rin ang ibang election paraphernalia na nakatakdang ipasakamay sa mga BEI sa unang linggo ng Oktubre. Ayuda sa rice retailers sa Region 1, ipamamahagi ng DSWD ngayong linggo. Naritong report. Gaya ng iba, lugi rin umano ang mga rice retailers sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Napipilitan daw silang magbaba ng presyo bilang pagtalima sa price cap ng bigas kahit pa mas mataas ang kanilang puhunan. Sinimulan na ang pamamahagi ng tig 15,000 pesos sa National Capital Region bilang ayuda sa kada naluging rice retailer. Mula ito sa pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa DSWD Region 1, ngayong linggo na ang schedule ng pamamahagi ng cash assistance sa mga rice retailers sa Rehiyon 1. Dito naman po sa Region 1, kami po ay nakikipag-ugnayan sa DTI para po doon sa final list ng kanilang accredited na micro rice retailers. Pero paliwanag ng ahensya, mga lehitimo o mga may permit lamang ang mga benepisyaryo. Nakarehistro sila ng legal. Opo. At meron pong classification ang DTI kung ano po yung micro. Pero kung ang ibang rice retailer ang tatanungin, kulang pa raw ang 15,000 pesos na economic relief assistance. Ay kulang, lalo na yung mga ibang pwesto dyan, maraming stock, mga ano. Kung kami lang, kung ako lang, okay lang naman. Pero kung may dagdag, di mas maganda. Pinag-aaralan naman na raw ito ng gobyerno. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV.
Sa pag-iikot ng Task Force Disiplina at Pamunuan ng Malimgas Public Market sa mga kainan sa loob ng palengke, nadiskubreng itinatapon sa kanal ng pamilihan ang mga gamit ng mantika mula sa mga kainan. Ito raw ang dahilan kung bakit madalas umapaw ang drainage canal sa palengke. Magmumulta ng 500 hanggang 1,500 pesos ang sinumang lalabag sa sanitation code. Kung patuloy umanong lalabag ang mga may-ari ng kainan, irerekomenda silang tanggalan ng permit. Patay ang 3 katao matapos umanong pagsasaksakin ng isang lalaki sa Limay, Bataan. Nakilala ang mga biktima na sina Rosita Lobaton, 70 anyos, Marie Sampang, 60 anyos at ang kanyang apo na si Rainjoy Sampang, 11 taong gulang. Suspect sa krimen ang kinakasama ni Marie na si Arvin Martin. Ayon sa PNP, hindi raw nagustuhan ng suspect ang pakikipaghiwalay sa kanya ni Marie. Pinalayas siya at nang bumalik, doon na niya isinagawa ang krimen. Ayon pa sa PNP, nasa impluwensya ng alak ang suspect nang isagawa ang pamamaslang. Gayunman, mariin na itinanggi ng suspect ang pagpatay sa mga biktima. Nasa kustodiya ng mga Aldan Police ang SUV na nakabangga sa 20 anyos na buntis at kinakasama nito na sakay sa motorsiklo sa barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, na-recover ang sasakyan sa isang talyer sa barangay Tubong, Dagupan City. Nasa Amerika umano ang may-ari ng sasakyan. Mismong ang anak nito ang nag-surrender ng sasakyan sa PNP. Maharap sa patong-patong na kaso ang 31 anyos na driver. Patuloy ang panawagan ng hustisya ng mga kaanak ng biktima. Ligtas na nakalapag ang isang helicopter matapos mag-emergency landing sa gitna ng palayan sa Badoc, Ilocos Norte. Ang mga nakasakay ligtas din na lumabas mula sa helicopter. Sa investigasyon ng Badoc Police Station, matataas na opisyalis ng Philippine Health Insurance Corporation na dadalo sa isang free medical mission sa Lawag City ang mga sakay ng helicopter. Ayon pa sa Badoc Police, ang mga sakay nito ay 2 piloto at 2 pasahero na kinabibilangan ni PhilHealth President at CEO na si Emmanuel Ledesma Jr. Pumasok daw ang isang ibon sa rotor ng helicopter kaya nag-malfunction. Mga kapuso, malaking bahagi ng Northern at Central Luzon uulanin dahil sa habagat. Tutukan sa report. Mga kapuso, ilang bahagi ng bansa ang uulanin ng husto ngayong araw dahil sa hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Metro Manila, Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Soc-Sargen, Mimaropa, malaking bahagi ng Calabarzon at Central Luzon. Apektado rin ang La Union, Pangasinan at Benguet. Pinapaalerto tayo mula sa banta ng baha o landslide. Ngayong umaga, asahan na ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaring mauwi sa pagbaha o pagguho ng lupa. Ayon sa Pag-asa, apektado ng habagat ang western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Napapalakas kasi ang habagat ng isa sa 2 binabantayang low pressure area, ang nasabing LPA, na mataan sa layong 610 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Ang isa pang LPA nasa 3,115 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Nananatili namang mababa ang tsansa ng 2 nabanggit na LPA na maging bagyo ayon sa Pag-asa. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. 30 anyos na lalaki sa Mariveles, Bataan nakaimbento ng improvised electric car. Tunghayan sa report. Hindi raw problema para sa 30 anyos na car enthusiast na si Albert mula Mariveles, Bataan ang mataas na presyo ng gasolina. Ang degas na sasakyan, kaya naman daw kasi maging electric. Gamit ang nabiling sasakyan at motor mula sa junk shop at mga pagkukumpuni ng pyesa tulad ng baterya at controller sa online shop, nakabuo sa Albert ng isang improvised electric car sa loob lamang ng 3 buwan. Nung bata kasi ako, hindi naman ako yung mga bata na lumalabas. Hindi ako natutuwa na nagbabasketball, naglalaro sa labas. Commonly na ginagawa ko, yun, mga sirang radyo, TV, binabaklas ko. Siyempre, curious tayo sa mga ganung bagay. Hanggang pagtanda ko, ganun din ang ginagawa ko. Di tulad ng isang conventional na sasakyan, low maintenance daw ang mga electric car. Ang improvised e-vehicle na Albert, pwedeng mag-full charge gamit ang kanyang universal charger sa loob ng 4 na oras.
aabot sa 50 kilometers ang kaya nitong ibiyahe sa kada isang full charge. Tingin ko low maintenance kasi charge ka lang ng charge eh. Tapos yung may regen brake din siya, halos di ka rin gumagamit ng preno. Yung motor lang din yung nagpapahinto doon. Tapos ibinabalik nung motor yung power pag nagbe-brake ka doon sa battery. Naniniwala si Albert na balang araw ay mas darami pa ang tatangkilik sa e-vehicle. Yung electric car, mahal siya sa una. Pero habang ginagamit mo na siya, yung maintenance niya halos wala na. Tapos meron ka pang na pwede siyang i-charge gamit yung solar or other renewable type of energy. Ayon kay Albert, hindi sa uri na babase kung gaano katibay ang isang sasakyan dahil nasa pangangalaga pa rin daw ito ng may-ari. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Mala Airport na tema ng reception ng isang kasal sa Tagaytay City kinaaliwan sa social media. Silipin yan sa report. Bound for a happy married life ang magsing-irog na sina Melvin at Divine. Ready for take-off na raw sila sa panibagong yugto ng pagsasama. Achieved ang airport-themed na reception ng kasal sa Tagaytay City. Mula boarding pass, baggage scanner, check-in counter at immigration. Naging side hustle kasi nila before during pandemic yung mga pasabay. Mga the usual na mga laman ng mga balikbayan, bakit napakasabay sila i-deliver nila dito sa Pilipinas. Out of that, nabanggit ko lang na bakit hindi natin siya gawin na parang yung souvenir nyo, parang giving back na rin. Tubong sa Sablayan Occidental Mindoro si groom at taga Pampanga naman si bride. 2018 nang magsimulang magkakilala sa pinagtatrabahuang home care facility sa Abu Dhabi bilang mga nurse. Isang kulig ko, nakasama ko sa bahay. Meron niya si Divine, maganda, ganyan. Doon ko tinry, nakulit-kulitin siya. Then, ayun, awa ng Diyos, binigyan ako ng pagkakataon na ma-meet siya, makilala. Gusto rin daw kasi nilang mas maging memorable ang kasal hindi lang para sa kanila, kundi maging sa mga bisita. At lahat sila may inuwing pasalubong. Mapa economy o business class man yan. Pasabog din ang wedding gift ni groom kay bride. Eras Tour concert lang naman ni Taylor Swift sa Singapore. Bonus na lang daw kung makakapag-travel pa sina Melvin at Divine sa iba-ibang lugar. Dahil para sa kanila, ang dream destination nila natagpuan na sa isa't isa. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, isa sa mga asset ng ating bansa pagdating sa lakas paggawa ay ang mga OFW at marami sa atin ang may kamag-anak o kakilala na kumakayod sa ibang bansa. Kaya marapat lamang na bigyan sila ng ayuda, proteksyon at pangangalaga ng gobyerno. At yan po ang tatalakayin natin ngayong umaga kasamang Officer in Charge ng Overseas Workers Welfare Administration Region 1, si Sir Gerardo Jerry Rimorin. Good morning, Sir Jerry, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yes, good morning Miss Joanne and mga kapuso. Magandang umaga po. Oo, ang unang tanong po Sir Jerry, actually parang bihira lang itong malaman ng publiko. Meron palang calamity assistance na ibinibigay ang OWA, especially dun sa mga nag-declare ng state of calamity. Kumusta po ang pagproseso dito Sir Jerry? Yes, Miss Joanne, yung calamity assistance program ng OWA ay isang programa lang ng OWA. Hindi lang yon, meron din po kaming mga repatriation, reintegration, workers welfare assistance, nandyan din yung social benefits, nandyan din yung education and training benefits. Pero at this time, since katatapos lang ng Bagyo Egay and affected po ang Region 1, meron po tayong calamity assistance. And this is, ang pag-file nito, ang pag-process nito is online. In fact, the province of Ilocos Norte, the whole province of Ilocos Sur,
and 2 LGUs from the province of La Union, and 8 municipalities from the province of Pangasinan. Sila po yung mabibigyan natin ng calamity assistance payout. Nagbibigay po ang OWA ng 3,000 para sa mga active OFWs. Okay. So, importante na active OFW. Yes, ma'am. Yes, Miss Joanne. Oo. Alam naman natin, Sir Jerry, na ang mga OFW ang lifeblood ng ating bansa because of their remittances and their contribution para maging matatag itong ekonomiya ng ating bansa. Paano po sila natutulungan? Lalo't meron tayong mga satellite offices, Sir Jerry. Yes. Lahat ng mga OFWs and their families, pag may problema sila, may mga inquiry sila, may mga request sila, they just proceed to our satellite offices. In fact, we have three satellite offices dito sa Pangasinan. We have one in Ordaneta, CB Mall. Second, we have one in Alaminos. Then number 3, dito po sa Dagupan City. Yan. And lahat po ng mga programa po ng OWA in terms of livelihood, sa mga distress, pag nagkasakit, lahat yan ay inaasikaso po namin sila. In fact, may mandato kami na OWA Cares, OWA Act Fast. Kaya ganyan. At sa mga LGU, Sir Jerry, meron din tayong mga help desk doon, OFW Yes, help desk. in fact, we have, I think we are the only region that we have 100% OFW help desk in the Philippines. Okay. And yan ang pinagmamalaki namin sa OWA Region 1. So lahat ng mga LGUs dito sa Region 1, meron po tayong partners. We call them migrant desk officers. And sila po yung partners natin sa municipality kung saan we capacitate them, we give them training para ma-update ang mga programs and services para ma-avail ng ating mga OFWs and their families in their locality. Oo, dito rin tumatakbo normally yung mga kamag-anak na gusto nang pauwiin dahil minamaltrato itong kanilang mga kaanak doon sa ibang bansa. Marami kasi sa ating mga kababayan ang hindi alam kung saan lalapit, Sir Jerry. Yes, so in fact, yan po yung isa pang assistance ng OWA, yung repatriation, yung mga welfare assistance program kung saan ang mga namaltrato, mga distress OFWs natin ay tinutulungan po ng aming ahensya. Ang aming administrator po pala, ang aming administrator si Arnel Ignacio. Sir, good morning. Okay. Speaking of legal assistance naman tayo, Sir Jerry, paano po ang proseso dito? Or same rin ba ito doon sa migrant offices na nandun sa LGU? Sa legal assistance naman, ay although ito po yung sa DMW o the Department of Migrant Workers, pero meron din po kaming legal assistance sa main office. In fact, sa regional office, we just refer kung may mga nangangailangan ng legal matters or legal assistance, inquiry, doon po namin nire-refer sa head office, including the Department of Migrant Workers, which is our mother agency now. Dati, ang mother agency namin is the Department of Labor and Employment, but now, DMW na kami. Oo. Sir, kamakailan ay ipinatayo rin ang OFW Hospital in San Fernando City, Pampanga. Kumusta ito? Dahil kung matatandaan natin, Sir Jerry, merong po narito ang Senate Committee on Migrant Workers na hindi raw nagagamit. Yan ang nakita natin sa TV, naging news yan. Pero yung OFW Hospital na bago lang yan sa tao, ay ang growth po ng OWA dito sa Region 1 ay referral system lang po kami. Ito yung mga active OFWs na maka-avail up to 50,000. And then, since hindi pa kompleto kasi yung machines and so lahat ng mga equipments, ganon, ay hopefully ma-utilize. Yes, ma-utilize. So, referral system lang kami. Kung may mga nangangailangan ng serbisyo para sa OFW Hospital from Region 1, from Pangasinan, we might as well refer them to the OFW Hospital based in San Fernando, Pampanga. Oo. Calamity assistance, legal assistance, educational assistance. Sa kalain mo, pati OWA, meron palang ganun. So, paano ba mag-avail ang isang OFW o kanyang dependent, Sir Jerry? Pag educational assistance naman, we have a scholarship program. Nandyan yung ODSP, nandyan yung EDSP, nandyan yung ELAP Livelihood, ELAP Educational Scholarship Program,
And ito po ay inaasikaso ng aming opisina. And then, ang makikinabang nito, yung mga dependents ng OFW. Okay. Sir Yeah. Jerry, siguro mensahe na lang natin sa ating mga kapuso, lalo't marami palang programa ang OWA. Yes, ma'am. Hindi lamang para sa mga OFW at kanilang mga kaanak. Go ahead, Sir Jerry. Saan ba sila pwedeng lumapit? Lumapit lang po kayo sa aming opisina. Ang aming regional office is located at OWA San Fernando, La Union. We have satellite offices po. We have 3 satellite offices dito sa Pangasinan. We have also satellite offices dito po sa 2 satellite offices doon sa Ilocos Sur, sa Candon and Vigan. And we also have 1 satellite offices in Lawag City. Yan. Okay. Maraming salamat, Sir Gerardo Rimorin, ang officer in charge ng OWA Region 1. Ingat po kayo palagi. Thank you. Thank you. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Cash handout, plano ng Thai government para pasiglahin ang ekonomiya ng bansa. At over-tourism, nakikitang problema sa Mount Fuji sa Japan. Tunghayan sa Globalita. Sa ilalim ng bagong administrasyon, isinusulong ni Thailand Prime Minister Seta Tawisin na mabigyan ng ayuda ang mga residente nito matapos maranasan ng mataas na presyo ng langis at mabagal na paglago ng ekonomiya. Sa kanyang proposal sa Parliament Chamber, bibigyan ng tig 10,000 baht o $282 ang bawat benepisaryo. Bibigyan din ng palugit ang mga may utang o loan at magkakaroon ng subsidiya sa presyo ng langis. Ito ang nakikitang solusyon ng gobyerno para pasiglahin ang ekonomiya matapos daw bumagal ang GDP growth ng bansa. Sa Japan, nangangamba ang local authority sa Mount Fuji sa posibleng pagkasira ng UNESCO Heritage Site dahil sa over-tourism. Nitong summer season, umabot daw sa 4 million ang bumisita para masilayan ang majestic Mount Fuji. Kalimitan, pila ang mga tao sa palikuran at mga pasyalan. Kaya pangamba nilang maging polluted ang lugar. Kaya hinahanapan ngayon ng paraan kung paanong mai-enjoy ng mga turista ang Mount Fuji nang hindi nasisira ang likas nitong ganda. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Kasabay ng pagpasok ng Burr months, ramdam na ang simoy ng Kapaskuhan sa Sorsogon. Dahil ito sa dinarayong atraksyon na libo-libong blue roses sa Plaza Escudero sa Bayan ng Kasiguran na opisyal ng pinailawan ng lokal na pamahalaan noong linggo September 10. Makikita rito ang aabot sa halos 16,000 blue roses na isa sa mga proyekto ng provincial government bilang bahagi ng pagbuhay sa turismo ng probinsya. Sa unang gabi pa lang, dumagsa agad ang maraming tao para masilayan ang ganda ng lugar. Inaasahan na mas sisigla pa ang sektor ng turismo sa bayan at maging sa buong probinsya ng Sorsogon. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Life is a continuous feeling wherein something you work for it to be happy in terms of your soul. By Fernando La Chica. Ayan, Diba? partner. Parang sabi kanina ni Sir Jerry, nabitin na no? Yung yung interview. Kasi ang dami palang programa Ang dami. OWA, no? Akala mo pag education, doon ka na sa ibang departamento Educational pupunta. assistance, calamity assistance, Legal assistance. assistance. Bukod sa mga usaping OFW, marami palang mga programa rin ng OWA. Nako, ito importante talaga. If in case na gusto nyo magpatulong, scholarship man or whatsoever, lapit kayo sa Department of any government, di ba? Kasi kung minsan, nire-refer naman kayo kung saan talaga yung appropriate na department of the government. Ito ay pagtulong sa mga pamilya ng mga
itinuturing nating unsung heroes. Yung mga OFW. Alam mo naman na malaki ang kontribusyon nila Tama. sa ekonomiya ng bansa. Oo, lalo na ngayon, di ba? Na-experience natin talagang ang hirap talaga. Sa OWA, Bida Kakabayan. Oo. Ayan. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.